Okay na. Napindot ka na? Ano ba? Wala pa? Baba po. Baba yung araw mo. Baba? Yung araw. Ayan. Okay na? Space bar. Space bar. Space bar? You're not going to believe what happened. Tell me everything. I'll show you. I'm going to do that.
Okay, so tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. So, tayo po'y magbukas ng ating pong mga Bible natin sa Book of Proverbs. So, ito po'y Old Testament verse. Amen? Alam natin na ang lahat ng Scripture is given by inspiration Amen. of God and is profitable for doctrine. So, we believe all Scriptures is truth. Amen? Amen. And we have right application for every verse in the Bible. Amen? Doctrinal, okay, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So we will read Proverbs. Are you there? Amen. Proverbs 23 verse 10. Okay, Proverbs chapter 23 verse 10. Okay, the Bible says, remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless. Okay, remove not the old landmark. Okay, another verse, Proverbs 22 and 28. Proverbs 22 and verse 28. So, the Bible says, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Okay, so let's pray. Lord, help us today, this morning, in our Bible study of in our topic that we have read, the verse in Old Testament. We will use this as a principle for our learning, for our instruction for today in our dispensation. Lord, help us by the Holy Spirit, guide us into all truth. Lord, help me as your servant. I cannot do this without the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit that will work. Lord, we depend only on the working of the Holy Spirit. And we honor and glorify you as we ask all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so our title is Remove Not the Old Landmark. Okay, remove not the old landmark. So as introduction, in our introduction, okay, so in Bible times, okay, landmarks or boundary stones were used to mark out inheritances. Okay, to move them was considered theft and rebellion against God's order. Okay, according to Deuteronomy 19:14 and Job 24 verse 2. Okay, if you move the landmark, you are considered a thief, okay, and rebellion against God's order. In the time of the law of Moses, okay, in Old Testament time, because Deuteronomy is one of the letter of Moses. Amen? So in Bible times, landmarks or boundary stones were used to mark out inheritances. Spiritually, God has also set ancient landmarks for His people, unchanging truths that guide our faith, worship, and service. Okay, so sadly, nakakalungkot, many today are removing or shifting these landmarks. So marami po ngayon ang inaalis yung mga muhon, spiritual na muhon, changing the gospel
questioning the authority of the Scriptures, compromising standards, and neglecting soul winning and service. So that's the sad reality in our time today. Okay? These landmarks or these spiritual landmarks are getting removed. Okay? Our duty is to keep the landmarks intact for our generation and the next. Amen. Amen. So, remove not the old landmark. Amen. Okay, number 1, the landmark of salvation. Okay, in Romans 1:16, the Bible says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Right? Amen. Okay, the gospel of Christ is the death, burial, and resurrection. In 1 Corinthians 15:1-4. Because this is the power of God. Huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan sa bawat isang manampalataya. Amen? Ephesians 1:13, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen? So this is the landmark of salvation for our dispensation. Amen? In our time, in our dispensation of grace. Amen? So, this salvation is from God. Amen? This salvation is from God. It is not man's effort, religion, or tradition. Because the Bible says this is the gospel of Christ. Amen? So the source of this salvation is not by man's effort, by religion, or by tradition. Amen? It is from the Lord Jesus Christ. In Christ alone. Amen? Salvation is from God, not in our effort or our ritual, by our sinner's prayer, not by our works, whatever human works or good works we do. Salvation is not from our works because it is by grace through faith. Amen. So, salvation is by faith in the gospel of grace. Right? Amen. So, this landmark of salvation, okay, must not be removed. Amen. Okay, balik po tayo doon. Nasa Genesis. So, salvation is by faith in the gospel of grace. So, this is clear. Amen? The gospel of grace is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen? Plus nothing, minus nothing. Amen? By faith. Okay? In the gospel of grace. The object of our faith must be in the gospel of grace. Okay? Not in other gospels. Not in the gospel of the kingdom. Not in perverted gospel. Okay? The gospel that called another gospel by Apostle Paul. Amen? So, the gospel of grace is pure without works. This is pure grace. Amen? So, the only response to the gospel of grace is by faith. Amen? So, you must trust. Pagtiwalaan mo lang yon, wala ka ng ibang gagawin. So, this salvation is fully guaranteed. Amen? Why? Because after you believe the gospel of the grace, salvation that comes from God, okay, from the finished work of Jesus Christ, salvation is fully guaranteed because after you believe, you will be sealed by the Holy Spirit. Amen? You will be sealed with the Holy Spirit until the day of
redemption. Amen. So this salvation cannot be lost. It is fully guaranteed, mga kapatid. Amen. Hindi ka pwedeng magduda. Okay? Dahil ang tatak, ang patunay na ikaw ay ligtas, ang Holy Spirit sinilyuhan ka. Amen. At ito lang po ay nangyari after mong mag-believe doon sa tapos at sapat na ginawa ni Kristo. Amen? So marami ngayon na simbahan, many churches today, okay, they added, okay, in the right response to the gospel of grace, they added works, they added sinner's prayer. But the Bible says in Ephesians 1:13, after that he believed, Amen. not after he prayed, ye were sealed with the Holy Spirit. Amen? Clear, clear, clear. If you rely on your prayer, not on the gospel, you are unsaved. Because the Holy Spirit is not in you. You will not be sealed by the Holy Spirit by your prayer. That's right. You will be sealed by the Holy Spirit after you believe the gospel. Amen. There is no power in your prayer. The power of God unto salvation is the gospel of Christ. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen? Amen. So this is the landmark of salvation for today. Amen. So remove not that landmark of salvation. Maraming mga nagsasabing ligtas. Pero pag tinanong mo paano ka naligtas, tinanggap ko si Kristo, I accept Jesus. How do you accept? Nung ako ay nanalangin, nag-repeat after me, at sinundan ko yung prayer ng pastor. Yun ba yung kaligtasan mo nung nag-pray ka? Ano yung nagligtas sa'yo na gospel? Anong gospel? Hindi niya alam. Mga kapatid, mayroong problema sa mga nagsasabing Kristiyano. So walang garantiya na sila po'y ligtas. Dahil ang merong garantiya sa isang taong nagsasabing ligtas, alam niya yung gospel na nagligtas sa kanya. Amen? At alam niya ang Ephesians 1:13. Ito yung pinangahawakan niya sa kaligtasan niya. Amen? Hindi yung Acts 2:38. Amen? Hindi yung repent and be baptized. So hindi yun ang paraan sa panahong ito. That is not the landmark of salvation for today. Amen. Amen? The landmark of salvation for today is in Ephesians 1:13. Amen. Not in Acts 2:38. So, do not remove that landmark of salvation. Amen? So, application, do not let anyone move the landmark of salvation by teaching another gospel. You know what? You know why? Because Apostle Paul says in Galatians 1:6 verse 6 until 9, if anyone preach another gospel, let them be accursed. Let them be accursed. So, that is warning. If you move that landmark of salvation. Amen? So, yung muhon, mga kapatid, no, na nilagay ng Diyos, yung tamang kaligtasan sa panahong ito, wag mong tanggalin, wag mong baguhin. Amen? Dahil po, delikado. Mapapahama ka. Okay? Merong distraction. Merong pong kapahamakan sa impyerno. So number 2 is the landmark of Scriptures. Amen? So, nakakasunod tayo, mga kapatid. Psalms 12:6-7. Okay? Alam po natin, ang Word of God is pure. Amen. Naniniwala tayo na ang King James Bible natin, this is the pure Word of God. The words of the Lord are pure. The Bible says, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Amen. So hindi lang sa pure, purified pa.
Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, but 7 times pure ang Word of God. Kaya hindi pwedeng madungisan, hindi pwedeng makurap Amen. ang ating Word. That landmark of Scripture, okay, must not be removed. Hebrews chapter 4 verse 12, okay, for the Word of God is quick and powerful. Amen? Why is the Word of God so powerful? Because it's from the Word of the King. Amen. If there is the Word of the King, there is power. And the King of Kings and the Lord of Hosts is none other but our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Di ba pag ang hari nagsalita, may power? Hindi mababalik. Lalo na ang King of Kings natin. Amen. Very powerful. Alive. Quick. That's why, mga kapatid, may buhay po ang isang Kristiyano na merong buhay na salita ng Diyos. Because the Word giveth life. Okay, the Word is Spirit. The Word that I speak unto you, it is life. Amen? Amen. So, the Bible says, discerner of thoughts and intents of the heart. Wow. Amen? So that's our scriptures. So Psalms 19:7. Amen? So, the Word of God is perfect. Amen? The Word of God is perfect, converting the soul. Converting the soul, mga kapatid. Na naligtas ang ating kaluluwa because of the Word of God. Because it is perfect. So, the KJV, King James Bible 1611, is the pure Word of God. So that is our landmark. Free from corruption and error. Amen. So, pure means free from corruption and error. Wala kang makikitang mali, wala kang makikitang corrupt sa King James Bible natin. Amen. The KJV is the preserved Word of God. Okay? So yung pure na salita ng Diyos sa verse 7 ay preserved. Thou hast kept them, O Lord. Thou hast preserved them from this generation forever. Amen? So nasaan na yung pure? The Bible says, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Naniniwala tayo, ang salita lamang ng Diyos ang hindi lilipas. Lahat ng bagay sa mundo ito is temporary. Ikaw at ako lilipas. Pero yung salita ng Diyos hindi lilipas. Amen. Hanggang sa generation natin ngayon, may salita ng Diyos. Right. Preserved. Amen? So God promised to keep His words forever. Thy word is settled in heaven. Amen? Bago pa lalangin ang lahat ng bagay sa mundo ito, nakasettle na ang Word of God. Amen. Sa langit. So, mga kapatid, maraming churches ngayon na-remove na ang landmark na ito sa kanila. Hindi sila naniniwala na ang King James Bible ay inspired, okay, preserved. Hindi sila naniniwala. They correct the Word of God. Hindi sila Bible believer. Sila po'y Bible corrector. Okay, mga Bible corrector po ang tawag sa kanila. Pino-correct nila ang salita ng Diyos. Hindi po tayo ang magko-correct sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magko-correct sa atin. Amen. The KJV is the powerful Word of God, able to pierce, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Wow, body, soul, and spirit. Kaya pong i-pierce, okay, ng salita ng Diyos. Kaya niyang pasukin. Okay, the sword. Ano sabi ng Bible? Sharper than any two-edged sword. Amen. Kayang pasukin ng Word of God ang lahat. Soul, spirit, body. Convict. Ino-convict tayo, mga kapatid. Amen?
and change lives. God's Word changes lives. Amen? Amen. Are you changed by the Word of God? And the Word of God keep changing us every day. Amen? Pinoconvict tayo. Binabago tayo. So this is the power. The KJV is the perfect Word of God. Amen? Walang makikitang perfectong bagay sa mundo ito. Walang perfectong tao sa mundo ito, mga kapatid. Lahat may kamalian. Lahat may limitation. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito lang ang perfect. Dahil ang author nito ay perfect, mga kapatid. Amen. Ang banal na Spirit, ang Diyos, mga kapatid, converts the soul, makes wise the simple. Amen. Dati tayo mga simple, walang alam tayo. Pero dahil po sa Word of God, binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Amen. That's right. Sa mga decision natin, sa mga katuruan na dapat nating paniwalaan. Amen? The wisdom of the Word of God. So mga kapatid, application from the landmark of the Scriptures, don't remove the landmark of the Bible's authority by replacing it with watered-down versions or human traditions. That's right. Amen? Our final authority is only the King James Bible 1611. Okay? In all matters of faith and practice, we base from this book. Amen? The King James Bible. Amen? We believe the book. Okay? The Bible says, "Thou hast magnified thy word above all thy name." So ano ang namamagnify sa ating church, mga kapatid? Dapat ang salita ng Diyos. Amen? Si Jesus Christ at ang salita ng Diyos, they are the same. Amen? Pareha sila ng katangian. Jesus Christ is perfect. The Word of God is perfect. Right. Amen? That's why the Bible says in John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us." Amen? That's why the name of Jesus Christ is the Word of God. He is the living Word of God. Now, we have the written Word of God. Amen? Pinasulat ng Diyos sa maraming mga instrument niya. For our prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen? Right. Nagsalita ang Diyos. Okay? Sa holy men of God. So nakompleto na po. Complete na ang salita ng Diyos. It is perfect, it is permanent, it is final, mga kapatid. Wala na pong human tradition na kailangan natin. At hindi natin kailangan yung mga watered down, mga perverted versions. Yeah. Yung mga NIV, SIV, marami pa. Okay? So, remove not the landmarks of Bible's authority. Amen? So, dapat meron kang Bible. Do you have the King James Bible in your hand? Amen? Mga kapatid, no? Huwag natin pong huwag nating maliitin yung ating pagpunta dito sa church na tayo nag-spend ng hours, amen, na nag-aaral ng Bible mula sa Sunday School. Huwag kayong matutulog dahil yan ay salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Right. Pag-aralan natin at i-enjoy, unawain natin para approve tayo sa Diyos. So the landmark of standards. Are you there? Ephesians 5:16, the references is here. 1 Timothy 2:9, Titus 2:1-10,
2 Corinthians 6:14. So you can read that, okay, in your own. Okay, number 1 is standard in music choice. Amen. What is the standard in music? Music should glorify God, Amen. not feed the flesh. Amen? So our music in our time today, in many churches today, okay, they don't glorify God because they have the contemporary Christian music that feed the flesh. Sumasayaw-sayaw sila. Umiindak. Okay? Kapag naririnig nila yung music na yon. Pero yung music na sabi ng Ephesians 5:16, amen? The Bible says, okay, in Ephesians 5:16, okay, this is the standard of our music, mga kapatid. So, kung ikaw ay kumakanta, okay, hindi lang dito sa church tayo kumakanta, amen? Sa lahat ng lugar, pwede tayong umawit. Kahit si Paul, sa kulungan, siya po ay umawit, mga kapatid. This is our life as a Christian. We must keep singing to God, mga kapatid. Speaking to yourselves in psalms and hymns. Amen. And spiritual songs. Making melody in your heart to the Lord. Amen. Tama ba yung verse ko dito, mga kapatid? Ephesians 5:19. Ayan. So mali po yung verse po dyan, mga kapatid. 5:19. So, singing, making melody in your heart to the Lord. Kaya hindi po pagandaan dito ng boses. Hindi ka yung hindi maganda ang boses ko, ayaw kong umawit sa unahan, ayaw kong sumali sa choir kasi hindi pang choir ang aking boses. No! Mga kapatid, hindi tayo performance-based dito. Hindi tayo legalistic dito, mga kapatid. Every children of God, every part of the body of Christ, amen, must sing to the Lord. And they will do it heartily as to the Lord, not to men. So we must not remove the landmark in the standards in our music choice. Amen? Amen. So yung mga kinakanta natin, mga kapatid, nasa hymnal. Amen? So tinitingnan din natin yung message kung ito ba ay nakaangkop na doktrina para sa panahon. Right. Okay? So, the standard in modest clothing. Nandiyan pa kayo? Amen. Okay. So, dapat alam natin ang mga standard ng ating Christian life. Amen. Okay? Dress should reflect holiness, not worldliness. Right. Okay? 1 Timothy chapter 2 verse 9. Sabi po ng Bible, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamelessness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. Mga kapatid, ang modest apparel ay hindi lamang tuwing araw ng Sunday, pagpupunta ng church, mga kapatid. But every day, Amen. sa buhay natin, kung tayo po'y lalabas doon sa mundong ito, dapat makita ng Diyos na tayo'y iba sa mundong ito, mga kapatid. Amen? Right. So sabi ng Bible, present yourself. Present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nagsiserve lang ba tayo on Sunday? Pinipresent lang ba natin ang ating body as holy, acceptable to God tuwing Sunday? How about on regular days? Ang Christian life lang ba ay tuwing Sunday?
or tuwing prayer meeting, mga kapatid, alam natin kung bakit tayo nagsusuot ng maayos. Ano ang dahilan? Dahil tayo ay ligtas na. Amen. Hindi tayo nagsusuot ng mga ganyan na modest apparel para ma-maintain ang kaligtasan or para baligtas. Amen? Hindi rin para masabi na tayo ay mas banal kaysa sa iba. Mga kapatid, tayo nagsusuot dahil tayo po'y nire-reflect natin ang holiness ng Diyos. Amen. Kasi tayo po'y sa loob ginawa ng banal. Amen. Ginawa na tayong banal. Ang kaluluwa natin hindi na nagkakasala. Amen. Kaya sabi ng Bible, therefore glorify God in your body and in the spirit which are God's. Amen. Ang ating buhay, mga kapatid, ay dapat maging reflection ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Paano natin madadala yung ating mga loved ones? Nasabi natin, sana masave din yung loved ones ko kung walang nakikitang pagbabago sa buhay natin. That's right. Kasi tumitingin sila sa panlabas, hindi sa loob. Amen. Hindi nila nakikita ang kaluluwa natin malinis. Amen. Paano marireflect na tayo ay nilinis na ng Panginoon Right. kung sa labas natin hindi makita? Diba? That's why, mga kapatid, be not conformed to this world, but renewing of your mind. That's right. Okay? I-renew lang natin yung mind natin. Okay? Na ang ating kaisipan dati makamundo. Ngayon, hindi na dapat. Hindi na ako makikiayon sa mundong ito. Dahil ako ngayon ay na kay Kristo na. Amen. So dapat ang mind ko katulad ni Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mga kapatid, karamihan po ng tao ngayon tumitingin sa damit ng tao. Diba? Tingnan mo po, no, yung mga nasa labas. Okay? Pag nakita mo ang babae, kita ang lahat na kilikili, kita ang singit. Oh, anong may isip mo sa kanya? Siya ba ay Christian? May isip mo bang Christian ang ganong kasuotan? No. Amen? Pero kapag nakita ka, ako bira ito taklog na taklog siya. Oh, yung mata lang ang nakita. Ano may isip ko to? Christian? Muslim yun, di ba? Di ba? Ma-identify mo kagad eh. No? Yung mga iba naman, sobrang hahaba ng buhok ng mga babae hanggang doon. Hahaba din ng kalba. Pentecosta yun. Paano mo ma-identify yung ganong tsura? Mahabang buhok. Mga dating daan yun. Bakit ko alam? Kasi may naging girlfriend ako na dating daan. Last unbeliever pa ako. Okay? Mahaba ang buhok nila, mini-maintain nila. Oo. So mga kapatid, no? Pag nakabahag, anong ibig sabihin niya? Mangyan. O nakatira yan doon sa jungle, mga kapatid. Amen? O maraming ngayon, nakabahag na ang suot. Nakatupis na. Okay? Saan bumabalik ang tao? Doon sa jungle. Amen? So, whether ang tao bumabalik sa Bible o bumabalik sa jungle, saan ka? Kaya mga kapatid, doon tayo sa Bible. Amen? Remove not the old landmark. Kaya nasa na po tayo mga kapatid? Cut number 4 na ito.
Okay, ayan. Okay? So, kailangan natin ito, mga kapatid. Amen? Amen. Walang ano dito, personalan. Amen. General mo ito para sa ating lahat. Minsan, nagsusuot din po ako minsan ng naka-jungle. Okay? Pero i-renew mo lang yung mind mo. Tama ba ito? Pag tingnan mo sa salamin, okay ba ito sa Panginoon kaya? Na makaka-glorify ba itong suot ko? Diba? Sa Panginoon? Amen. Ito ba ay standard ng salita ng Diyos, itong kasuotan kong ito? Wala namang dapat lagpas tuhod o ano. Kung ano yung nagre-reflect ng kabanalan ng Diyos, doon ka. Hindi tayo legalistic na merong sukat. O dapat hawag. Pag lumagpas na dyan, banda dyan, okay? O, ano na yan, kasalanan na yan. Wala. Hindi tayo na sa sukat. Mga kapatid, by grace, tayo, hindi under the law. Pag alam mo na hindi nagre-reflect yan ng kabanalan ng Diyos, huwag mo nang isuot. Amen? At huwag mo nang ilantad sa buong mundo. Amen? Standard and morals and conduct. Okay, alam natin, ang grace of God, mga kapatid, tinuturuan tayo hindi magkasala, kundi mamuhay ng soberly, righteously, and godly. Amen. That's our morals and conduct, mga kapatid. Amen? Sa mundong ito na pasama ng pasama. So, saan ka kukuha ng tamang standard ng morality at yung pag-uugali, mga kapatid? Sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Live soberly, righteously, and godly. Wala na tayo sa batas ni Moises. No? Pero yung iba sa inyo nasa batas ni Moises. Okay lang yon. Pero mayroon pa rin tayong batas. Yung law of the Spirit. Romans chapter 8 verse 2. Amen? Ang banal na Espiritu na ang nagdi-dictate sa atin kung ano yung gagawin mo. Na kung ano ang tama o mali. Ang Holy Spirit nakatira sa iyo. At kapag nagbabasa ka ng Bible, nag-aaral ka rightly divided, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit lahat ng napag-aralan. Amen. Kaya yan ang sword of the Spirit natin. Yan ang panlaban po natin, mga kapatid. So, standard in marriage commitment. Amen. So, marriage is sacred, not to be joined with unbelievers. Okay? So, sa mga single, mga young people, okay, kung nag-girlfriend ka, nag-boyfriend ka ng unbeliever, okay? So, alam mo, no, na hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, no, kung gusto mo siyang maging asawa mo, dalhin mo muna sa Panginoon, baligtas. Amen. 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 So, mga kapatid, ang marriage, no, ay tinuturo po ng salita ng Panginoon. So, sa mga may asawa na, mga kapatid, tayo po ay manatili. Amen? Hindi lang sa pastor yung husband of one wife. Para sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? So, wag nating i-practice yung Old Testament na maraming asawa si Solomon. Okay? Maraming asawa si David. Okay? Hindi po tayo under sa panahon na. Amen? That's why we rightly divide the word of truth. Amen? Kung gusto mong maraming asawa, mag-Muslim ka na lang. Di ba? 4 ang pwedeng maging asawa ng Muslim. Sa kanilang yan, Quran. Pero ang ating standard ang salita ng Diyos. Okay? Hindi po ang opinion, hindi yung filosofiya ng tao. Okay? So, sa ibang bansa, okay, maraming filosofiya.
Okay, about marriage. Pero hindi natin kailangan ng mga wisdom ng tao. We need not the wisdom of men because we have the complete Word of God. So, kompleto na ang counsel ng salita ng Diyos about marriage. Okay, application. The world wants to erase God's standards. Alam niyo po, sa mga batas, di ba, no, ng tao, inaalis na yung salita ng Diyos. Amen. Wala nang standard ng Diyos. Pati sa mga simbahan, nawala na. They remove the landmark of God's standards. Don't move the landmarks of holiness and separation. Amen? So mga kapatid, magtulungan tayo. Okay? Magpaalalahanan tayo. Magpanalanginan tayo. Amen. Okay? At kapag nakorek tayo, okay, ibig sabihin nun, mahal tayo ng nagko-correct sa atin. Amen? That's right. Nais niya na mapalapit tayo sa Diyos. Amen. That's Hindi right. tayo mapalayo sa Diyos. Dahil po, kaunti lang, no, ang tunay na ligtas sa panahon ito. At ang Diablo, target niya, yung totoong may nagtuturo ng gospel. Target ni Satan yung church na nagtuturo ng tamang doktrina. Okay, Satan's target is us, the body of Christ. Ayaw niya tayong gamitin effectively, magpagamit sa Diyos. Ayaw ni Satan yung mga kapatid. So, kaya sisirain niya, okay, kung hindi po sa mga doktrina, okay, sa pamumuhay, nasisira tayo ni Satan. Amen? Kaya we must not remove the landmarks of holiness and separation. So help us. Okay? God help us. Tulungan tayo ng Diyos. Number 4. The landmark of soul winning. So soul winning, alam natin, nilalapit natin ang tao sa Panginoon. Okay? So, he that winneth souls is wise. So, nandiyan po yung mga verses natin. Personal gospel propagation. So, every believer is called to share the gospel personally. Amen? So, dapat matuto ka personal, nakikipag-usap sa tao about the gospel of salvation. Amen? Personal evangelism. Personal, mga kapatid. Kapag na may na-meet kang kaibigan mo, okay, sharean mo ng gospel. Wag mo nang tawagin ang pastor mo. Okay? Ikaw na ang nandoon. I-share mo yung testimony mo kung paano ka na-save. Amen? Ang pag-share ng gospel, mga kapatid, no, ay para sa lahat ng ligtas. Hindi para sa pastor, sa missionary. Every believer is called to share the gospel. Amen. Personally. Amen? Hindi para dumami ang member dito. Hindi yun ang pangunahing reason, mga kapatid. Okay? Hindi para marami ang maging member at marami pang magbigay. Ha? Kasi maraming church ngayon, kaya sila nagsusoul winning para dumami ang member, para dumami ang magbigay, para lumaki ang building. Yun ang kanilang mindset. Oo. Kami po ay tinuruan, no, sa Bible School ng ganong mindset. Pag mag-soul winning kayo, huwag kayo doon sa mga squatter. Doon kayo sa mga subdivision. Bakit kaya? Sa squatter, wala kang makukuha doon. Walang pera. Doon sa mga mayayaman. Okay? Kaya, pag mayaman na nasulwi nila, makitututukan nila yan. Okay? Kasi may pera. Kapag nagpatuloy siya. Kaya yung mga member doon na mahirap, wala silang pakialam. Okay? So, public gospel preaching. Paul taught publicly and from house to house. Amen? So, hindi lang personal, dapat
sa public, huwag natin ikahiya. Amen? Ang gospel. Opo? So, mga kapatid, no? That's the landmark of soul winning. Pure gospel presenting. Amen? So, how do you present the gospel? Baka another gospel na. Okay? Baka doon sa pag-present mo, para lang gusto mo siyang masave, pipilitin mo na masave siya. Wag mong i-manipulate ang gospel presentation. That's present the pure gospel. At umasa ka sa power ng gospel. Hindi doon sa gusto mo maligtas, sumunod kayo. Ngayon, repeat this prayer after me. O, sino ang sumunod sa panalangin? Taas ng kamay. O, ang daming ligtas. Okay? So, mga kapatid, hindi po yan ang tamang gospel presentation. Peaceful gospel proclaiming. Share with meekness and respect. Amen? May kaamuhan. Kaya may respect, mga kapatid, sa pakikipag-usap sa tao. No? So, marami ngayon, mahirap po silang madala sa Panginoon. Kasi may religion na sila. Di ba? Nandun na sila, doon na sila lumaki. Pero pag nagpakita tayo ng respect, amen, ng pag-ibig sa pag-share natin sa kanila, okay, I hope na gagamitin ng Diyos yung ganong way para masave sila. Di ba yung turo sa Bible, yung halimbawa yung asawa mo, hindi ligtas, paano mo siya mawiwin? By your conversation. Amen. By your manner of life. That's right. Madadala mo siya sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, with meekness and respect. So, application, the landmark of evangelism is being neglected in many churches. Okay? Alam niyo po ngayon, maraming nag-preach sa kalsada. Public preaching. Pero, alam niyo po yung gospel presentation ay malabo. Okay? Para silang si John the Baptist. Repent! Repent! For the kingdom of heaven is at hand. Okay? Ye adulterers! Ye hypocrites! Alam niyo yan? Mas matindi, ang mga public preacher ngayon, sinusundan nila yung preaching ni John the Baptist, preaching ni Jesus Christ. Okay? Pero, mga kapatid, hindi sila masasave ng ganong preaching. Okay? Preach the gospel of the grace of God. Amen? Don't let it disappear. Keep the fire of soul winning alive. Amen. Amen? So, sana pag-pray natin sa Panginoon na lagi tayong, yung sensitive, sa leading ng Holy Spirit kapag may tao na nakakatagpo tayo. Dapat ang Holy Spirit kumikilo sa atin na sharean mo na yan. Amen? Ng gospel. Redeeming the time. Baka hindi na kayo ulit magkita. Okay? So mga kapatid, the landmark of study. Are you there? Okay? Kayo ba'y nag-aaral? Personal? Ng salita ng Diyos? So, dito po, pag Sunday, parang confirmation na lang ito. Ibig sabihin, kayo'y pumupunta dito, mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kumbaga, yung naaral ninyo, gusto nyong i-compare sa pinag-aaralan dito. Amen. Amen. At kung may nadagdag doon sa pinag-aralan mo, may natutunan kang bago. Praise God. Amen? At ang pag-aaral, mga kapatid, okay, yan po ay utos. Okay, sabi dito, read daily as food for the soul. Okay, sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word
that proceeded out of the mouth of God. Amen? As newborn babes desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby. So ito'y pagkain natin araw-araw, mga kapatid. Amen? So, magiging malnourished spiritual ang isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible araw-araw. Tama? Malnourished. Ha? Kaya kailangan natin araw-araw basahin ang salita ng Diyos. Rightly divide the Word. Okay? Hindi lang magbasa. Okay? Kasi baka yung binasa mo, hindi mo ni rightly divide, in-apply mo, okay? Sinunod mo yon, maganda to i-apply ko nga. Hindi naman para sa iyo. That's why rightly divide the Word. Distinguish Israel from the church. Amen. So, law from grace. Okay, mali yung nagsasabi na ang binabasa lang natin yung epistles ni Paul. No. We read all the scriptures, but we rightly divide. Amen. The word of truth. Okay? Repeat it diligently. Amen? Paulit-ulit. Keep teaching, exhorting, and meditating. Okay? So, mga kapatid, ito po ang sikreto ng learning, repetition. Amen? Learning by repetition. Amen? Ako'y naniniwala na marami pa tayong hindi alam. Right. Amen? Amen. Pero if we repeat it diligently, mga kapatid, ako'y naniniwala, may laging bago na ipapakita ang Panginoon. Right. So, ang salita lamang ng Diyos ang hindi nakakasawa na pag-aralan. Amen. Ito lang ang hindi nakakasawa na basahin at i-meditate. Di ba? Alam niyo yung meditate, yung, di ba sa Burgess, yung parang yung baka na ngumunguya. Yung grass, ginunguya niya. Kinukuha niya yung linamnam, mga kapatid. So, bawat word, sabi ng Bible, every word is pure. Every word, sabi ng Bible, yan po'y pagkain. Sabi ng Bible, di ba? But by every word that proceeded out of the mouth of God. Every word, bawat salita. Kahit isang salita dyan, mga kapatid, meron kang makukuha dyan na nourishment, mga kapatid, sa salita ng Diyos. So, paulit-ulit lang. Application, many Christians are spiritually weak because they don't study. Huwag kayong umasa sa study ng pastor, sa study ng teacher, ng Sunday school dito. Amen? Mag-aral tayo sa ating personal. Kasi, imagine yun, Sunday lang kayo. Halimbawa, Monday to Saturday, wala kayong time mag-study ng Bible. Magiging mahina tayo, spiritual. Amen? Don't remove the landmark of Bible study. Amen. Ha? Sa ibang church, yung pastor, pinagbabawalan silang makinig kayo sa ibang pastor. Dito po, walang bawal. Makinig kayo sa lahat. I-compare ninyo ang mga turo. Amen. Ganyan ang pag-aaral, mga kapatid. Amen? Gagaya kanina sa Sunday school. Merong Pentecostal. Okay? Seventh-day Adventist. O bakit kailangan mong pakinggan sila? Kasi yun yung way para malaman mo, okay, kung ano yung tama sa mali. Amen? So bakit iba-iba? So mag-aaral kayo, mga kapatid, sapagkat mahirap po na magkamali. Eternity is a long time to be wrong. Yes. Amen. Ha? Eternity po ang nito ang nakataya, mga kapatid. Kaluluwa natin ang nakataya. Salamat, ligtas na tayo. Amen?
Praise the Lord. Alam natin, may Holy Spirit tayo. Alam natin yung gospel na nagligtas sa atin. Amen. Bakit? May mga nag-aral. Amen? May tamang nag-aral. May mga taong nagtiyaga na mag-aral. Kaya ang pag-aaral po ay workman. A workman. Amen? Trabaho siya. Amen? At sabi ng Bible, labor. Labor in the word and doctrine. So, mga kapatid, don't remove the landmark of Bible study. Amen. Okay? The landmark of service. So, ang service, hindi lamang po pag Sunday service. Amen? Anong service ang ginagawa natin pag Sunday? Ito, nag-aaral, di ba? Amen. Service natin sa Panginoon niya. Lahat na nakakabigay luwalhati sa Panginoon. Okay? As long yan ay ayon sa salita ng Diyos, rightly divided, yan po ay katanggap-tanggap na service sa Panginoon. Amen? Amen. After you got saved, okay, you are already called to serve God. We are saved to serve. Amen? So Colossians 3, marami po yan. Okay? Heavenly service. So our service is heavenly service. Bakit? We serve unto the Lord, not unto man. That's right. Colossians 3:24. Amen? So that's why it is heavenly service, heavenly calling ang ginagawa natin. Hindi po ito yung trabaho sa secular. Earthly yun, mga earthly services yun. Amen? Nagsiserve kayo sa kumpanya, nagsiserve kayo sa business, sa mga manager, sa boss ninyo, pero ito po, nagsiserve tayo sa Diyos. Amen? Is heavenly. Kaya, heavenly ministry. Di ba? Si Paul, ang ating pattern, meron siyang heavenly vision. Di ba? Nakita niya ang Panginoon mula sa langit. At binigyan siya ng mission. Okay? Heavenly ministry. Okay? So, lahat ng meron tayo is heavenly. Hindi dito sa earth ang pangako na binigay ng Diyos sa atin. Amen? That's why sabi ni Paul, natuto siyang makontento sa lahat ng situation sa kanyang buhay. Okay? Masagana o kaunti, I learn to be content. Amen. Why? Bakit? Sabi niya, mga kapatid, okay, na wala siyang madadala. That's why sabi niya, godliness with contentment is a great gain. For we know that we brought nothing to this world, and certainly we will carry nothing out. Wala tayong madadala. Lahat ng ito ay temporary, mga kapatid. Amen? Praise God! May binigay ang Panginoon. He supply our needs according to His riches. Pero ipagamit mo yan sa heavenly service. Amen. Dahil yun lang ang hindi kakalawangin. Amen. Amen? Lahat dito kakalawangin. Kaya nga pinantarahan natin. Kasi pinakalawang na. Di ba? Amen. Bakit ka nandyan? Tinatanggal ko yung kalawang. Okay, bakit? Pinakalawang. Di ba? Kalawang hindi mo tanggalin. Mambubulok yan. Amen. That's right. Malay niyo kung anong sasabihin ko. Heartily. Amen? Service. Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Heartily. Amen? Ang mahirap yun na wala sa puso ang pagsiserve. With passion and sincerity. Diba? Kaya masarap ang luto eh. Sabi, ba't masarap ang luto mo, sis? Kasi from the heart. Oh, amen. Oh, amen?
humble service. Amen? With thirst and humility. Acts 20 verse 19. Serving the Lord with all humility of mind. Lahat ng ginawa natin, lagi nating sabihin na hindi ako yan. Ang Panginoon. Amen. Amen? Ang Panginoon. Last, holy service. Present your bodies as living sacrifice. Bakit? Amen. Ang service natin, i-judge ng Panginoon. Hindi yung kasalanan ng i-judge sa judgment seat of Christ. Kundi yung service natin. Kung ito ba ay holy, acceptable unto God. So, kung ito po ay holy, acceptable unto God, mga kapatid, hindi tayo mapapahiya sa judgment seat of Christ. Amen? Kasi doon sa judgment seat of Christ, merong apoy. May apoy. We will be tried by the fire. Our service to the Lord. So mga kapatid, sana itong service is not about recognition. Ay, bakit ka nag-serve? Baka gusto mo lang palakpakan ka ng tao, i-praise ka ng tao, but obedience, okay, sa Panginoon. Kaya tayo nag-serve. Keep the landmark of faithful ministry. Amen? So, conclusion na po tayo mga kapatid. God has set ancient landmarks of faith. Salvation, scriptures, standards, soul winning, study, and service. The world, false teachers, and careless Christians are moving these boundaries. Our responsibility, stand firm, guard the landmarks, pass them to the next generation. Amen. So, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. To God be the glory. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you sa inyo pong salita. Lord, ano man po yung mga pangungusap mo sa amin through your written word, through the Holy Spirit na nag-guide sa amin. Lord, ito po ay magawa namin at kami, Panginoon, ay patuloy na makapagbigay ng kapurihan sa inyo, Panginoon, habang kami po'y nabubuhay sa mundo ito. Alam namin, Panginoon, ang paglilingkod namin sa inyo ay walang retirement, Panginoon. Kahit kami po ay nasa edad na, Panginoon, na may kahinaan na sa katawan, kung kaya pa, Panginoon, makapag-serve, ito ay makapagbigay ng papuri sa inyo, ito po ay nais ninyo at ina-expect po ninyo, Panginoon, na gawin namin ang best service namin sa inyo. At alam namin, Panginoon, na hindi namin ito kaya kung wala po ang Holy Spirit na siya pong maglilid sa amin sa bawat ginagawa namin. Lord, salamat po sa mga landmark na binigay mo sa amin through your Apostle Paul, na binigay mo sa aming pattern kung ano ang tamang doktrina at tamang pamumuhay na aming susundan. Salamat po sa inyo po lahat ng kalwalatian. Bless you po ang aming lunch fellowship, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you. Love. Love. Love.